Hello everyone. So, i-record ko ulit yung ginawa natin kanina kasi hindi siya na-record. Hindi nakita yung ibang parts. Like for example, may lumalabas na dialogue. Ayan, hindi na siya nakita. So, balikan natin tong nung ano na to, topic na to. Ito yung tinatawag na data modeling and star schema. Okay, so dito ituturo ko kung paano makapag-create ng data, makapag-create ng star schema sa data natin. Okay. So, basically, mayroon ako ditong denormalized data na ilo-load. Hanapin natin ito. Sample Superstore. So, itong Sample Superstore, ilalagay ko na lang sa link kung saan makakuha yung data na to. Tapos, pwede nyo rin siyang i-download. Ayan. So, Sample Superstore, meron tayo ditong orders, order filter database, people returns. Ayan. Kasi kanina ito yung hindi lumalabas na sa part ng recording ko. So, pipiliin natin dito yung orders. Tapos ita-transform natin yung data. Ayan. So ngayon, nandito tayo sa Power Query kung saan dito natin ito transform yung data natin at gagawin natin yung star schema. So dito sa right side, makikita niyo dito yung mga tinatawag na applied steps. So lahat ng yan marirecord, lahat ng ginawa natin makikita dito sa right side. Tapos pag gusto lang natin i-undo, i-X lang natin dito para ma-undo natin yung ginawa nating transformation. So as you can see, baka sa mga version ninyo ng Power BI wala kayong ganito, yung may nakikita kayong valid error empty. Ano lang naman yan, dito sa view tapos column quantity. Ayan, dito. So ang kagandahan kasi na itong column quantity, nakikita mo kaagad kung merong error or valid ba yung data. So sa akin, dito yung data is 100% valid lahat yan. So on the lower left, makita mo meron tayong 21 columns and then meron tayong 9,994 rows. Ayan. Pero ang pinapakita lang niya is 1,000 first rows. Ayan. So basically, gagawin natin dito is yung concept ng star schema. Ano ba yung concept ng star schema? Yung magkakaroon tayo ng tinatawag natin na fact table. So fact table natin is magkakaroon siya ng mga other dimension tables. Kakaroon siya ng mga other dimension tables na nakakonect sa kanya. So, depende yan kung ilan yung magagawa natin na dimension tables. So, yung mga dimension tables na yan, mga dimension tables, is nandyan nagre-reside yung mga tinatawag nating descriptive information ng dataset natin. Tapos, lahat ng nasa may fact table, dyan naman yung mga numerical. No? So, for example, dito yung mga dates. Yung mga date, geographical, yung mga ganyan. Tapos, customer info. Okay. Customer info. Ano pa? Product info. Yun. So, whatever pang ma-generate natin. Kadalasan, nandito naman sa fact table yung duplications. For example, meron kang tinatawag na transactions. Dito, nagkakaroon ng tinatawag na many.
sa star. Nandyan yung mga star natin. Yung mga dumadami or nagiging redundant na information. Tapos, nandito naman yung 1. Ibig sabihin, nandyan yung record na 1. Mamaya maintindihan nyo yan habang ginagawa natin. So, ganito yung gagawin nating fact table in the end of the day. Okay, so simulan na natin. Okay, so first and foremost, meron tayo ditong fact table na iisa lang siya. So, isang fact table natin is called denormalized table kasi pinaghalo-halo yung lahat ng table sa iisang model. So, usually ganyan yung tinatawag nating OLAP, Online Analytical Processing, denormalize natin yung data, nasa isang table lang siya. So, ito-duplicate ko yan dito sa Power Query natin. Right-click. Ayan yung nawawala dun sa ano natin, yung right-click ko, no? Kita nyo ba yung right-click? Kala nga. Siguro naman kita nyo yung right-click. Ayan, kita nyo naman yung right-click. Nakita ko na. So, right-click, tapos duplicate. So, I think, unahin natin dito yung customer table. So, i-rename ko lang siya. Customer dimension customer. Ayan. So, ang gagawin natin dito is I will select this column and select shift sa keyboard ko para ma-select ko sila. Ayan. Customer ID, customer name, customer segment, right-click, tapos remove other columns. So, ibig sabihin, yung kabaliktaran ng sinelect ko, sila yung mga mawawala. So, matitira tayo ng customer ID, customer name, segment. Ayan. Then, since sabi ko nga sa inyo, itong orders, nandito yung mga duplicates. Kailangan natin gawing distinct yung mga values dito or without duplicates. So, right-click, remove duplicates. Ayan. So, kung mapapansin natin, na-remove na yung mga duplicates dito. Clear gluten, isa na lang siya. Dito, dalawa pa yung transactions ni Clear Gute. Ayan. Alright. So, next is, magkakaroon tayo ng tinatawag na merging. I-merge natin tong dim customer sa orders. So, punta tayo sa merge queries. Ay, before that, kailangan, ang unang nakaselect is yung orders. Tapos, merge queries tayo. Then, hanapin natin yung dim customer. And, yung ginamit ko kanina para maging distinct yung value, yung customer ID. Sa ko, no? Then, sasabihin niya, 9,994 rows has been matches. Okay? So, lalabas yan dito sa pinakagilid. Ayan. Pero, kailangan mapakita lang natin yung customer ID. So, customer ID lang dapat yung lumabas, hindi table. Katulad niyan. Then, buburahin ko na yung tatlo. Dahil may connection na siya dun sa kabila. Remove columns. Oops, sorry. Control Z. Mali ako nang na-remove. So, magandang opportunity to para mapakita ko sa inyo yung undo. So, ito, undo, remove columns kasi nagkamali tayo. So, dapat customer ID, customer name segment, then remove columns. So, ganun lang mag-undo kapag nagkaroon kayo ng pagkakamali. So, again, i-duplicate natin siya. Same step. So, tignan natin kung ano yung maano natin dito. Ito,
I think ito yung order ID, order date, ship date. So, tatawagin natin siyang order dates kasi about siya sa dates. Remember, sino ba yan? Remember ito, no? Date. Yan, yung date. Yan yung sunod natin na gagawin. So, ginawa natin yung customer, then yung date. Kasi nakita ko dito, may order ID, and pwede ko siyang i-connect sa order date, ship date. Which is, yun yung nakikita ko na na matching. So, dito, saselect ko yung order ID, order date, tsaka ship date, then remove other columns. Ayan. So, rename natin to dim order dates. Pero actually, dates lang yan. Nilagay ko lang na order dates para may added context imbis na dates. Pagka mas marami pang date elements na makita kayo, ilagay nyo lang lahat dyan sa dates. So, pag meron na, again, balik tayo sa orders, merge query tayo. Ay, sorry, before that, remove duplicates pala. Don't forget na magre-remove kayo ng duplicates kasi dapat dito sa dimensions walang duplicates. Okay? Then orders, merge queries, dim order dates. So, order ID and order ID. Ayan. So, lalabas na naman sa gilid yung dimension order dates. Tapos, piliin lang natin yung order ID. Ayan. Then, buburayin na natin dito yung mga ginamit natin. Ayan. So, ano yung susunod natin? I think yung product. So, yung product ID, category, subcategory, product name, yan yung kukunin natin next. So, duplicate lang ulit natin ito. Tapos, rename dim products. Ayan. Dim products. Tapos, pagkatas nun, hintay lang natin mag-load. Kaya nag-load yan kasi ang daming data, 9,000 plus eh. Ayan, pag okay na, ayan, punta tayo dito, tapos select natin to product ID, category, subcategory, product name. Okay, so ito region, di kasali to, geographical yan. Remove other columns. Okay, so again, kailangan natin remove ng duplicate. Okay. Remove duplicates. Then next is orders, merge query, products. So, product ID and product ID. Okay. So, pipiliin lang natin dito is yung product ID. So, basically, nagiging reference na lang to ng mga tables. Parang nililipat lang natin sila na magkaroon ng organization. Okay? So, then, itatanggalin natin yung mga yan. Remove columns. Ayan. So, ilan na lang? I think geographical na lang. Itong ship mode, kailangan din natin tong ihiwalay. Pero hindi natin siya pwedeng ilagay sa geographical. So, ayun, I think yun yung missing piece dito. Oops, sorry. Ayan ba? I think ito yung missing piece dito. Ito yung ship. Or other columns. Other tables. So, might as well, yun na yung gamitin natin. So, i-duplicate natin siya. Tapos, rename, ship, dimension, shipment. Siguro ganyan na lang.
So, since isa lang siya, so select natin siya din, tatanggalin natin yung iba. Remove other columns. Antayin lang natin siya, ayan. Tapos, syempre, dahil siya lang mag-isa, i-delete ko na rin yung duplicates niya. Ayan. Ayan. Kung mapapansin kayo, wala siyang ID, no? So, gagawa natin siya ng ID. So, papunta tayo dito sa add columns, index column, and from 1. Tapos, i-rename natin yung column na yan. Gagawin natin shipment ID. Shipment ID. Yan. Shipment ID. Ngayon, pwede na natin siyang i-connect dito sa orders. So, merge ulit. Punta tayo sa home. Select yung orders. Merge query. Tapos, dim shipment. So, hanapin lang natin yung ship mode yan. Tapos, ship mode. And then, hintayin natin siya mag-okay. Okay. Ayan. Then, of course, shipment ID yung gagamitin natin. Ayan. Then, re-remove na natin tong ship mode. Tapos, lastly, itong geographical. So, duplicate natin siya. Rename. Dim geographical. Lahat naman ng about sa information ng geographics, ilagay natin dyan. Minsan meron pang gender. Minsan, yan, kailangan din natin yan. Yan, o. Demographics naman yan, di ba? Minsan may mga ganun. So, control, city, state, postal code, ano yan? Code, region, then, remove other columns. Basically, ito na yung last step natin. Last conversion natin. So, ganun din to, no? Hindi, ito. Parang wala siyang wala siyang geographical ID. Ganun din katulad sa shipment. Pero yung postal code, yan. So, dito, aanuhin natin, gagamitan natin siya ng konting logic. Yung United States, hindi natin siya pwedeng gawing ID kasi pag ginawa natin yan, mawawala yung information nating city tsaka state kapag ni-remove ko siya yung mga duplicates niya, no? Kasi ibig sabihin, United States lang matitira. Hindi yung other cities mawawala. Yung city, ganun din naman. Yung ibang states mawawala. Kasi katulad nito, Henderson. So, yung ibang information nun is mawawala. So, ganun din sa state. Pero, pag ang postal code, unique siya sa bawat information na nandito. Ibig sabihin, ang postal code, isang Kentucky, isang state, isang city, isang country, is kailangan sa isang postal code. So, yun yung nagbibigay ng uniqueness niya. Para magkaroon ng, marami pa rin tayong data makuha kahit mag-remove tayo ng duplicates. So, there is other explanation why it is needed, but kailangan kasi natin magkaroon ng talagang uniqueness dito sa dimension table natin. So, remove ko na yung duplicates. Ayan. Then, gagawa ako ng column from 1. Para hindi postal code yung gagamitin natin as ID, kundi meron tayong tinatawag na geographical ID. Geo ID na lang. Ayan, ID, Geo ID.
Then, balik tayo sa orders, tapos home, tapos merge queries. So, ang ginamit ko doon ay postal code, so, geographical. Siyempre, postal code din. Yun yung connection nila. So, yan. Nagkaroon lang siguro ng problema kasi bilis natin eh. Nagmamadali tayo eh. Naglo-loading pa nga lang yung data. Ayan. Tingin ko magiging okay na to. Ayan. Masyado lang nabilisan sa atin yung loading. So, next is dito sa orders, tanggalin na natin yung country, city, state, postal code, region. I-remove ko na yung columns na yan. Kasi, meron na tayo ditong deem geographical. So, GeoID ang gagamitin natin. Ayan. Okay, so tingin ko okay na yung ano natin. So, i-rename ko na lang din to para malaman natin na ito ang ating fact table. So, fact table orders. Yan. So, once okay na tayo, i-click natin dito sa close and apply dito sa upper left natin. Ayan. Tapos, wait lang natin mag-load ang ating data. Basically, matatapos na yan eh. Okay, so yan na, no? Nagawa na natin yung tables natin. So titingnan natin dito sa table view. Ayan, medyo kung papansin niyo, no? Medyo na-segregate na natin yung data natin, which is better. So, mas lumit yung tinatawag nating fact order, yung fact tables natin. Ayan. So, ito yung mga connections, tapos ito yung mga numerical data. So, kung mapapansin niyo yung mga dimension natin, wala tayong numerical data sa dimension table natin, which is very good and very clean.
Yan yung hinahanap natin kapag mag-analyze tayo ng malalaking database, yung ganyang klase ng orderliness. Tapos titignan natin dito sa model view natin, ayan, yung star schema na nagawa natin. Ayan, right? Ito yung star schema natin. Yan. Diba ang ganda? Ngayon, usually, ang ginagamit natin sa visualization, yung mga numerical for the values and yung mga nasa dimension table, sila yung mga for slicers. No? So, for example, gawa tayo dito ng visualization. Ito. So, lagay tayo ng, let's say, for example, products na lang siguro. Product name. Then, ang kanyang value is sales. So, kung gusto mong malaman yung mga bawat region, so gawa tayo ng slicer. Ito yung slicer natin. Lagay natin ngayon yung category. Diba? Furniture, office supplies, technology. So, pwede natin lagyan din na tinatawag nating pie chart. Diba? So, ano naman yung subcategory? Tapos, syempre, yung value niya, sales. Diba? So, ito lang yung para sa yan. So, siguro lagyan natin ang subcategory. Ito, lagyan natin ito ng subcategory sa legend niya. So, nagkakaroon tayo ngayon ng context. Right? So, I think mas better yung ating visualization na magagawa kapag yung data natin, na model natin ng tama. Right? Ibibigay siya ng context. Diba? Gusto ko maglagay ng line chart. Lagyan natin siya, saan natin siya lalagay? Kadalasan, di ba, line chart may date siya. So, dun tayo pupunta ngayon sa date. Di ba? Ang dali nating mahanap yung date. So, order date. And yung sales. Ayan. Ang dali natin mahanap, di ba? So, pag tinignan natin ito yung kanyang sales. Ito yung kanyang sales. Pag furniture, specific sales lang. Ganun. So, I think that's the end of our recording, that our lesson today. Our lesson today again is about the star schema and how to build it in our Power BI dashboards. So this can help us to easily use our data for visualization. Okay? Thank you.